Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga masugid nating tagapagsubaybay ng ating social media pusulate na Lags. Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan sa araw na ito. Mga kapatid, inayanyan kayo ni Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Biyernes, January 10, 2025, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 5 verses 12 to 16. It happened that there was a man full of leprosy in one of the towns where Jesus was. And when he saw Jesus, he fell prostrate, pleaded with him, and said, Lord, if you wish, you can make me clean. Jesus stretched out his hand, touched him, and said, I do, will it be made clean? And the leprosy left him immediately. Then he ordered him not to tell anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed, that will be proof for them. The report about him spread all the more, and great crowds assembled to listen to him and to be cured of their ailments. But he would withdraw to deserted places to pray. Muli, magandang araw sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo ay nasa almost at the end of Christmas sapagkat ngayong linggo ay huling araw na ng Pasko o Christmas sa pagdiriwang ng pagbibinyag ng ating Panginoon. At kinabukasan, araw ng Lunes, ay unang linggo ng karaniwang panahon. Napakaganda po alalahanin ang ating pagdiriwang sa Pasko, at ito ay walang iba kundi ang pagparito ng ating Panginoon. Ang Panginoong nagkatawang tao at nakipamuhay kasama natin. Kaya magkaroon tayo ng lakas ng loob sa ating mga pangangailangan sa buhay, sa harap ng mga problema sa buhay. Sa ating Ebanghelyo ngayon, mayroon isang tao na kitungin ang kanyang problema sa mata ng mundo ay wala ng pag-asa. Subalit nung dumating si Jesus sa lugar nila, bumalik o nagkaroon siya ng panibagong pag-asa. Kaya sabi niya, Panginoon, kung gusto ninyo, mapapagaling po ninyo ako. Lord, if you wish, you can make me clean. Napakagandang panalangin ng kitunging ito sapagkat sa kanya panalangin ay kanyang ipinairal ang kababaan ng kalooban. Kasi minsan sa panalangin parang sinasabi natin na iniinsist natin yung ating karapatan na kailangan natin tanggapin kung ano ang ating hinihiling. Subalit ang kitungin sa Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng halimbawa kung paano tayo umugali, no? How we should behave in front of God. We have to behave in front of God with humility, sapagkat sino pa ba man tayo bilang tao, kahit sino man para sa atin ay hindi karapat-dapat sa habag at pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya narapat lamang na humarap tayo sa Diyos sa panahon ng ating panalangin, ng ating paghingi ng tulong sa Kanya na may kababaan ng kalooban. And for sure, God will never refuse our prayer. Ang Panginoon ay diringgin niya ang ating mga kahilingan sapagkat nakikita niya ang kababaan ng ating kalooban. Kaya ang tugon ni Jesus sa Ebanghelyo sa kitungin, I do, will it, gusto ko, gumaling ka. Kaya mga kapatid, naman ninyong mga panalangin, mga kahilingan sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng lakas ng loob. God desires what is good for you, for your family. Ikaw man may karamdaman, kung ito ay kalooban ng Panginoon, ikaw ay gagaling. Kung hindi man pisikal, higit sa lahat,
ang spiritual na kagalingan. Kaya mga kapatid, sana ay huwag natin kalimutan ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Alalahanin natin, only the season ends, but the spirit of Christmas remains. Kaya may the Lord may continue to be filled. Naway ang presensya ng Diyos ay manatili nating maranasan sa buhay natin. Upang sa gayon, anuman ang mga pagsubok sa buhay natin ay malampasan natin. Hindi sapagkat na kaya natin, sapagkat ang Panginoon ay sumasa atin. So again, a blessed day sa inyong lahat at pagpalain kayo ng ating Panginoon, and rest assured of my prayers for each one of you.